po kaming maliit na handog o regalo para po sa inyo. Kamahalan, ito po ang munting handog sa inyo. Bago po kami magsimula, nais po namin ipakilala ang mga membro o tauhan na kanilang mga ginagawa. Masanang Farhan, gumanap bilang Florante. Kandayo Safia Najma, gumanap bilang Laura. Mastura Sami, gumanap bilang Adolfo. Alan Gina, gumanap bilang Lereda. Makasipar Al-Raji, gumanap bilang Aladin. Bald Yasri, gumanap bilang Prinsesa Floresta. Si Hawi Muhammad Sadiq, gumanap bilang Duki Brisin. Ahmad Jafar, gumanap bilang Haring Insiyo. Sultan Aliadab, Sheikha Shania, gumanap bilang Celia. Juhari Rayhana, gumanap bilang isang Milano. Haji Ali Muhalidin, gumanap bilang Minandro. Saidamin Rayana, gumanap bilang Antinor. Abdul Wahab Ilham, gumanap bilang Mensahero. Mga dagdag na tauhan o mga sabat. Sarit Juhara, Maruhong Hanan, Maruhong Juhara. Si Juan sa isang madilim. Sa gitna ng malawak na gubat na matatagpuan sa kahariang Albania ay may isang binatang nakagapos sa puno. Ang gubat ay pinamaguran ng mababangis na mga hayop, nakalulunos na mga huni ng mga ibon, naglalakihang mga punong kahoy na may masangsang na. Ang binatang nakagapos sa higera ay si Florante na may hahambing kay Adonis. Anak siya ng Duque Prisio at Prinsesa Floresta na taga Albania. Si Adolfo nasupaban o pumatay sa kaniyang kamangkain. Si Laura naman ang kaniyang kasintahan ay inagaw din niya kay Florante at pinatay pa nito ang ama nito na si Haring Insiyo. Frida, bakit mo ako'y pinagpalit sa aking ama? Sa dinami-daming umagaw sa iyo, ang ama ko pa talagang iginagalang. Tapos na ang ating pagmamahalan, ngunit patuloy na pumapatak ang bawat sandaling natitira habang ika'y kapiling ko. Siguro nga'y paalam na, subalit may iniwang kampuang sa aking puso. Diyos ko, bigyan niyo ko ng katarungan ang kasamang nangyari sa Albania. Wala ka nang makita mabuti dahil lahat ng nagpapakita ng kabutihan ay nagparusa ng kamatayan. Naglipa ng kalupitan, karahasan, pagsasamantala sa kapwa, kahit wala nang magawa ang mga tao. Kasalanan to lahat ni Conde Adolfo dahil sa paghangad niya sa kapangyarihan ng Albania. Hanip naging malupit sa atin ang kapalaran. Nasaan ang katarungan ni Isawa lamang dumamay sa akin. Nasaan ang Laurang mga sumpa? Nasaan ang mga pangako sa kang taksil
Bakit ngayon nagpapasal ka kay Adolfo? Tulong! Saklolo! Tulong! Saklolo! Tulungan niyo ako! Saan nang gagaling ang tulog na iyon? Tulungan niyo ako. Mapanganib ang buhok na ito. Habang sa kabilang bayan naman ay nagpuplano si Adolfo sa kanyang masamang balak kay Florante. Nasaan ang kamahal? Nasaan ang kamahal? Ha 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 ha. Kailangang mawala na si Florante. Sa pagsikas ng araw, gusto kong makita ang kanyang bangkay. Hindi pinapano ko isip ko. Kailangan pinagmuhan. Kamahalan? Nabuhay mo na po ang kaharian. Baka pwede na po natin pakawalan si Florante. Huwag kang magtatangkang magtaksil sa akin. Sapagkat baka buhay ng kapatid mo. Ako'y talagang magpapagod kamahalan. Nararapat kang legtala. Kamahalan, magpapaalam muna ako sa inyo sapagkat pupuntahan ko muna ang aking kapatid. Mag-iingat kami tala sa kinikil. Ako'y makaasahan po, kamahalan. Kailangan ko ng balitaan si Laura. Laura, may dala akong masamang balita. Sino ka? Paano ka napasok ito? Ako si Bertala. Dating tauhan ni Adolfo pero hindi na ako kakampi niya. Pasukin niyo ako. Bertala, anong nalaman niyo? Ngayon, pagsapit ng umaga, papatayin ni Adolfo si Florante. Bilang isang patibong mahal o prinsesa, bakit naman kami naniniwala sa isang magsitat ka ng kamay ni Adolfo? Kapatid mo ako, kaya dapat taniwalaan mo ko. Wala akong kapatid na isang paksin. Mga kawal, huwag na kayo magpapasok sa silid-kulit. Nagsasabi ako nito. Nagsasabi ako nito to. Huwag niyo ako hawakan! Kamahalan! Kapatid! Paniwala kayo! Dito ka muna magpahinga, kaibigan. Magdamag kitang aalayan. Habang si Florante ay mahimbing na natutulog, bigla niyang napanaginipan ang kanyang iniibig o iniirog na maganda na sila. O Florante, sa bawat sandali hindi ka piling ay katupas ng maraming taon para sa akin. Huwag kang mag-alala, Giliw ng Laura. Ang pagmamahal ko sa iyo'y walang giliw, walang maliw. O Florante, ito ang bulaklak para mapasaya kita. Maraming salamat. Inalintulad kita sa kagandahan ng mga bulaklak na ito. Florante, ito ang espada. Tago mo to para sa iyong pakikipagdigmaan. Huwag kang mag-alala, mahal kong Laura. Hindi ako mapapahamak sa aking pakikitigman. Habang si Aladdin ay nag-iisip, ay bigla niyang napansin ang kanyang binabantayan o kanyang kaibigan na parang binabangungot ito. Laura, Giliw kong Laura. Kaibigan, bubisin ka, kaibigan. Ikay isang moro. Sino ka? Hindi mo mapaniwalang isang moro ang magliligtas sa akin. Oo nga, isa akong muro. Ngunit ako ay may puso at damdamin din. Huwag kang matakot, kaibigan. Ika'y aalagaan muna. Nakikita ko sa iyo ang pananamit na ika'y taga-Albania. Ako naman ay isang Persano. Kahit ang bayan nyo ang kaaway naming bayan, ay tuturin pa rin kitang katotoo. Maraming salamat. Kung ako'y di mo niligtas, malamang nasaktan na ako ng mga gusto na iyon. Sino pa ba ang magtutulungan kung di tayo rin pareho sa wimpalan? Habang sa kabilang bayan naman, higit sa kaalaman ni Aladdin na naghihirap din ang kaniyang
sa kamay ng mapanupil na Sultan Aleta. Isang babae lamang tulad mo, Clarilla. Kaya aking magpunang at wala nang makakahantay pa. Paano mo nagawang ipagkait sa akin ang kalayaan, O Sultan? Pinilit mo kong lumayo kay Aladdin. Ngayon, nais mo kong gawing iyong asawa? Ito ang tatandaan mo. Kahit ikamatay ko pa, hindi ako magpapakasal sa isang tulad mo. Nung musmus pa lamang si Florante ay kinuwentong ng kanyang ina na siya ay niyutikan ng madakit ng buwetre. Buti na lamang ay nandiyan ang kanyang pinsan na si Minan. Kami yata ang pinakamasayang babae sa buong Albania. Ang aking anak, mabuti man na sa mabuti kang kalagayan. Salamat na lamang sa iyo, Minan po. Kundi malamang napahamak na ang aking anak. Halika, dalhin natin siya sa kanyang ama. Isang bulang si Florante nang pumasok sa Atenas. Si Antinor ang kanyang naging guro. Naging kamag-aral niya si Adolfo na anak ni Kundi Aquino. Huwaran si Adolfo sa kabaitan sa kaniyang klase, ngunit sila ay hindi naging malapit sa isa't isa. Pagkaraan ng 6 na taon ay natuto si Florante ng astrolohiya, matematika at filosofiya. Ang ating paaralan ay magkakaroon ng pagsasagula habang sa buhay ni Reyna Florante. Papel ni Socrates ng gagawin pa namin. Patuhan naman ni Reyna yung ang gagawin pa namin namin. Ako ang dapat si Choklis. Ngunit napili si Florante. Kailangan mawala si Florante sapagkat siyang umago ng aking katulad. Isang araw, bago pasimulan ang pagtatanghal, si Adolfo ay hindi dalawin ng antok. Laging sumasaisip niya ang magiting na balak kay Florante. Bukas, magiging ganap na ang aking paghihigapitin. Bukas, At nang dumating na ang pagtatanghal ng dula, ipinakilala ang pangunahing tauhan ng kasaysayan, si Florante. Magsisimula ng dula, kaya lahatin mo pwesto na. magpakabusog ka, Florante, sapagkat titiyakin ko ang aking tagumpay. Mabuhay si Florante! Mabuhay! At sa kaligitnaan ng kanilang pagtatanghal, Kailangan mawala si Florante dahil tila nakukuha niyang lahat na dapat ay mapunta sa akin. Magsisimula ng ating dula, kaya lahatin mo pwesto na. at pumwesto na nga sila. Magpakatatag ka, Florante, sapagkat ito na ang huli. Sa halip na sabihin ang nasa original, ngunit iba ang nasabi ni Adolfo. Ang umagaw ng kapurihan ko'y dapat na mamatay. Pasensya na, hindi ko sinasadya. Dapat kang mamatay! Ikaan mo yan, isa kang baliw, Adolfo! Isa kang habang at tulubong at sakit. Patayin si Adolfo! Patayin ang supa! Ano ang nangyayari
ang lahat ng dapat mapunta sa akin ay sa kanilang lupa. Kaya nararapat lang na mapatay siya. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, si Florante at Minandro ay nag-uusap. Si Florante ay nag-iisip kung paano niya mapapasalamatan si Minandro. Paano kaya kita mapapasalamatan Minandro, kundi sa iyo isa na akong malamig na bangkay. Iwaksin mo sa iyong isip ang bagay na yan. Dapat tayong magpasalamat sa dahilan lumikha. Ang lahat ay utang lamang sa Diyos. Ako'y kasangkapan niya lamang upang iligtas ka sa kapahamakan. Florante, para ko na nakikitang parating ng dumating ang araw ng iyong pagpapalagay. Sa palagay ko hindi ako makakauwi na hindi ka kasama. Kung sumama kaya mo, ipagkapurin mo naman kaya mo sa iyong mga kaibigan. Sampu na ang amang mundo. Abe, siyempre, ipapakilala kita. Habang nag-uusap si Florante at Minandro, biglang may dumating na isang mensahero galing sa mahal na. Pagpatawag ko po ang aming pag-aaral. May sulat galing kay Joey Besho. Naman pa niya para kay Florante. Iyan, ang nakalagay sa sulat. Yan ang katotohanan. Anak, kung ano na ang iyong ina, hindi ko na ito'y pinaalam sa iyo noon upang huwag masira ang iyong pag-aaral, ang iyong ama, Duque Presyo. Wala nang mahal kong ina, o mahabaging langit. Nakasal mo yung loob, Florante. Nakikiramay ako sa iyong kalugutan, Florante. Ina, bakit hindi mo na ako hinintay? Di ba't sabi ko sa'yo, ako'y magbabalik upang hatigan ka ng aking tagumpay. Huwag masyadong malubay, Florante. Hindi makakatulong sa katawan mo ang kalugutan. Salamat sa iyong pag-alalaman ko. Sa kang dakilang kaibigan. Nakaraan pa ng 2 buwan, dumating ang ikalawang lingid ni Duque Cristina. Joey Besho, narito na po ang nakita si Florante. Ama, hindi ko akalain ganito kapait ang ating pagkikita muli. Anak, sinubok tayo ng tadhana. Marahil nga, Ama. Ama, may gusto ko akong ipakilala sa inyo. Siya nga pala ang aking kaibigan na si Minandro. Ang aking kalilitan ay handang magsabihin sa inyo. Nalaman ko na ang lahat tungkol sa iyo. Isa kang tunay na kaibigan, nagtitiwala ako sa iyo, Minandro. Walang araw ay makakagantiling kami sa iyo. Duque, narito na po ang sulat. Galing po ako sa palasyo ni Hari Lucio. Kasi rin sinabing nandito po kayo, aalis na po ako. Ano ang sinabi, Ama ko? Ito'y galing sa iyong ninuno. Ito'y galing sa iyong ninuno na siyang monarko sa Putana. Kailangan niya ang tulong ni Haring Lesio. Nakupkup ng kaaway ang muro ang ng Putana sa pamumuno ni Inilay. Inilang Masne. At pagkatapos naman iyon, ay doon na nagkatagpo si Florante at Laura at para pa itong sa kanilang paunang pagkikita ay parang umiibig na ito sila sa isa't isa. Narito pala kayo, mahal ko mama. Napakaganda niya. Ano kaya kung nararamdaman ko? Pag-ibig na ba to? Huwag kayo gising na binata. Sino kaya? Nang matapos ang kanilang pulong, umuwi na sila Florante. Hindi nag-aksya ng sandali ang mag-ama. Noon din ay nagsadya sila sa palasyo ni Haring Silencio at nang magkaharap sila ay
Duque, sino ang binatang kasama mo? Ang tiyes na ito ay siyang kamukha ng Bunuing Guerrero. Ang aking napangarap sabihin sa inyo, magiging halik mo sa sentro ko. Siya ang buktong kong anak, kararating lang mula sa Atenas. Si Florante na inihandog mo sa mahal mong yakap. Ibilang na isang basalyot na alagad. Hari po, ako ngayon is nasa iyong bukbo. Mabuti ka natin. Mula ngayon, ikaw ay nang halal kong hindi ng ating program. Sa kagustuhan na rin ng hari, hindi mapawi ang kanyang kalungkutan dahil malapit na ang digmaan. Si Florante hindi mapalagay dahil malapit na ang digmaan at hindi pa rin siya nakakapagtapat ng kaniyang pag-ibig o nararamdaman kay Laura. Sa kanyang minamahal na si Laura, nang minsan hindi sinadyang magkita ang dalawang nag-iibigan ay Anong hiwaga ng pagkakataon para ako'y huminga pa sa pagkakataon ito ay Florante, nalalaman kung saan din ang iyong kalungkutan. Pinagluluksa mo pagkawala ng iyong ina. hindi yun ang dahilan. Hindi yun ang dahilan. Ang kalungkutan kong nadarama ay nung ika'y aking makilala. Kung gayon, kinalulungkot ko una nating pagkikita. Hindi mo na ako naunawaan, Laura. Ang kalungkutan ko ay sanhi ng aking damdamin. Inuukol ko na hindi ko may papahayag, subalit iniibig kita, Laura. Ayoko lumisan kang kalungkot, Florante. Sapat na ang kay ligaya ko, sapat na ang mga luhang yan upang sabihin ko na ako ang pinapapalad sa daigdig. Lumakad ka na, Florante. At kung nga sa pagnunubayan ka ng aking mga dalangin. Ang iyong pag-ibig ay siyang magiging sandigan ng aking tagumpay. Paalam, Laura. at habang naman pagkatapos lumakad ni Florante ay biglang nag-usap si General Miramone at Mertala at para pang si Mertala ay nagbabago na ito sa kaniyang mga anak. Saan na si Miramone? Miramone, asaan ka na? Kailangan kitang makausap o aking kaibigan. Anong iniisip mo, kaibigan? Napakadali natin masakop ang Albania. Ang pagkawala ng kanyang Hindi ko na naisakupin ng Albania. Gusto ko nang makasama ang kapatid ko. At sa pag-iisip ko naman, hindi naman niya siguro ako nauunawaan. Ang dami mo kasi siguro. Ako isang nagigma. Kahit ako'y isang tinuring ako ng ama ko na isang prinsesa, ngunit nagumutin ako ng bagay. Lumaban kayo mo kung pagtatakaan. Iniisip ni Florante ang kaniyang minamahal na si Laura habang sila ay papauwi. Bumalik sila agad sa palasyo, ngunit mayroong napansin si Florante. At nang lumalakad na sila upang maghanda sa isang labanan. Kaya nga ito, naghanda na sila. Habang papauwi sila Florante, ay biglang may napansin itong si Florante. Aladin, hindi pa ako namamaligta lamang. Tignan mo, ang watawat ng mga Moro ay nasa taas ng palasyo ng Albania. Nasasakop na tayo ng mga Moro habang tayo ay nasa Cortuna. Tila may kasama sa iyong babae. Hindi ko gaano mahiniga.
Diyos ko, si Laura, siya nga. Aladin, bakit ka kumakampi sa mga taga-Albania? Dahil wala kang may dulot na mabuti sa akin. Dahil inagaw mo sa akin ang aking minamahal na si Valeria. Mamatay kayong lahat ng ginawa niyo. Sugod mga kawan. Sultan! Hingid sa kanilang kaalaman, naglalaban-laban sila. Ngunit hindi nila napansin na si Laura ay nabuhat na pala ni Adolfo. Dahil sa kanilang walang kapansinan, nawala na si Laura dahil nabuhan na ng mapanupin na si Adolfo. At pinipilit pa nitong magpakasal si Laura. Tumigil ka, Adolfo. Ang damdamin ko'y tapat lamang kay Florante at hindi mo ako may pilit na pakasalan ka. Wala kang magagawa, Laura. Wala sa teritoryo kita. Kaya't mahalin mo ko. Kawan, ikaw ko sila. Huwag mo akong hawakan. Huwag mo akong hawakan. Boy mo lahat ng gusto mo. Kahit kailanman di akong papakasal ng sila katulad mo. At habang si Laura ay nagdurusa dahil nakulong sa kanyang kwarto o silid, ay bigla siyang humingi ng tulong sa kanyang matalik na kaibigan na si Celia at tila pa ito'y hinahanap pa nito. Celia, tulungan mo ako at ilayo mo ako dito kay Adolfo. Saan nagana ang tulong kayo? Mahal na prinsesa? Mahal na prinsesa? Nandito ako, tulungan mo ako. Mahal na prinsesa? Tumakas na tayo. Laura, saan kayo pupunta? Tawan mo ko. Bitawan mo, mahal na prinsesa. Si Celia! Yung ginawa mo! Celia, gumising ka. Kapatid! Celia! Kapatid! Anong nangyari sa kanya? Anong nangyari sa kanya? Pinatay siya ng isang tauhan ni Adolfo. Magtatangka ka tumakas, Laura. Wala ka. Tigil-tigilan mo na ako, Adolfo. Pagod na ako sa lahat ng pinaggagawa mo sa akin. Tandaan mo, hindi kita papakasalan. Pero mahal kita. Wala ka na magagawa. Hindi mo mapilit ang damdamin ko. Ang damdamin ko lamang ay tapat lamang kay Florante. Itawan mo ko. Huwag mo akong hawakan. Huwag mo akong hawakan. Huwag mo akong hawakan. Katapusan mo na, Adolfo. Ano ginawa mo? Pinatay mo ang isa kong kapatid! Di ba ang kaibigan kita? Bakit mo pinatay ang kapatid ko? Sabi ko, gusto ko pa siyang makasama! Isa ka tansa! Mamatay ka na! At namatay na nga ang kapatid ni Mertala na si Celia. At nang mamatay na si Celia, naglugsa si Mertala. Pagkatapos na iyon, ay nag-usap si Flereda at Laura at pinapasalamatan pa ni Laura si Flereda dahil sa kanyang mabuting ginawa at pagtulong sa kanya. Okay ka lang? Okay lang ako. Salamat sa pagligtas mo sa akin. Siya nga pala, anong iyong pangalan? Ako si Flerida, isang babaeng Moro. At ako naman si Laura, ang nag-iisang anak ni Haring Lenseo na taga-Alpanyo. Inaasahan ko ang ating muling pagkikita. Inaasahan ko yan. Salamat muli. Walang anuman. May naririnig ka ba? Tila may naririnig akong pamilyar na boses. Parang may nag-uusap na dalawang babae. Tara, puntahan natin ang tulog na yon.
Merida, aking mahal. Laura! Florante! Sorry, ang tagal-tagal kitang hinanap, Merida. Bakit kasama mo si Florante? Natulungan ko si Florante, nahanap ko siya sa gubat. At doon na nga, nagtatagpo-tagpo ang apat na nag-ibig. Naghahanda na ang lahat sa pag-iisang dibdib ng nararating. Ngunit sa kabilang bayan naman, si Mertala ay labis na nagdudusa dahil hindi man lang nalaman ng kaniyang kapatid na hindi siya tunay na asawa. Kapatid, Celia, patawarin mo ako nang hindi kita maligtas. Isa akong hangal! Isa akong hangal! Hindi man lang ako, hindi naman kita naprotektahan. Inaamin ko na pinaglingkuran ko ang isang taksil na pumatay sa ating mga magulang. Pinaglingkuran ko siya. Kaya ito na ang aking kasalanan. Hindi ko malilimutan. Hindi man lang kita naprotektahan. Paano mo na ba ito masasabi sa mundo ko? Gusto ko na magpatamatay. Paano? Celia! Paano ko ba ito masasabi sa aking mga kasamahan? Huwag kang magpapalala. Kapatid, napaghiganti na kita. Hindi man lang kita naprotektahan. Alam ko, kinahuhian mo ko sa simula pa lamang. Ako'y gumampi kay Adolfo. Hindi naman dahil sa isa akong taksil. Dahil sa simula pa pagkalit ko, ako'y kaniyang kinukom. At sinasabi pa nito na ang ama natin na si Adolfo, si Florante, si Florante. Kinamumuhian ko si Florante. Oo na, kinamumuhian ko na si Florante. Hindi naman dahil doon. Kinamumuhian ko siya. Dahil sinabi ni Adolfo na siya ang pumatay sa aking ama. Kaya sino pa man naman ang hindi magagalit kapag nalaman mo na siya pumatay sa aking ama. Ngunit pagkaraan nun, hinanap ko ang katotohanan kung bakit kagalit sa akin. At nalaman ko na pala na bakit ka pala galit sa akin dahil hindi pala si Florante ang pumatay sa mahal kong ama. Kung hindi pala si Adolfo, ano ba ang gagawin ko? Magpapaalam muna ako, kapatid. Pasensya ka na, hindi man lang kita naprotektahan. At malapit na ang araw ng pag-iisang dibdib ni Florante at Laura. Lahat ay naghahanda. At si Aladdin at Floreda din ay nais din mag-isang dibdib.
isang bukid. Sayaw. Siya-siran. Tantararang. Oh. At sa kanilang pag-iisang dibdib ay dumating na nga ang padre na magtutungo sa kanila. Ikakasal sa kanilang dalawa. Handa na ba ang lahat para sa pag-iisang dibdib? Handa na po. Ating unahin ang ating minamahal. Naway pagpalain kayo ng makabating Diyos at wala na lumagang sa inyo. Sang-ayon. Sang-ayon po kami. Kapag ikaw ay sinaktan mo silang rapi, yun na yun ang dahil siya ang at ikaw naman daw wag na wag mong lulukuhin si Turan sapagkat siya ay nakitago siya ng magandang hindi mo dito po yung gagawin ba? Binibigyan ko kayo ng basbas upang magsama ng hanggang buhay at hanggang inyong kamatayan. Aladin, alagaan mo ng mabuti si Florida sapagkat iisa lang ang tinatawag na Florida. Wala nang iba pang mahahanap na iba. Pinapangako ko sa inyo na mamahalin ko at aalagan ko ang aking mahal na Florida. Sa inyo naman, Florida. Huwag din mong lukuhin si Aladin, sapagkat kayo ang pinagtampo at itinenhan. Kaya't magmahalan kayo ng lubusan hanggang sa inyong huling hininga. Ako po ay pinapasa. At sa kanilang pag-iisang dibdib ay naging mapayapa nga ang Albania. At masaya pa ang mga taga-Albania dahil wala nang sukapan o mapanganib sa Albania. Mabuhay ang kasal! Mabuhay! Pagbalaan kayo ng Diyos. Kami po ang pangalawang grupo. At dito na po nagtatapos ang aming dula-dulaan. One, two, three, smile. 1, 2, 3, smile. Isa pa. One, two, three. Bakit? Bakit? Formal. Bakit?